Hello, brilliant people! This is Robert Bergaza, and welcome to Robert Talks. In today's video, I just want to share to all of you that yesterday, while I'm fixing my things, ready na akong umuwi nung time na yun, I received a message from one of my coordinators sa TFATP. Tapos, in-inform niya ako that tomorrow, punta daw siya sa school namin. Tapos, ganun. Ha? Nagtaka naman ako, te. Sabi ko, ha? Ano to? Hindi ko na remember. A month ago, naghingi pala siya sa akin ng schedule for a visit. And yun, nagbigay ko sa kanya yung schedule na yun. May 1 pala siya of 2024 sa oras na ito, sa klase ko na ito. Kasi sabi niya sa akin, kung pwede yung klase na walang next or walang kasunod. Kasi para mapag-usapan natin yung mga bagay-bagay, yan, ma-update kita, ganun. Matanong ko yung sitwasyon mo, ganun. So, ang pinili ko yung sa morning ko ngayong Wednesday. Hindi masyadong mga active, pero wala akong choice kasi walang kasunod yun yung schedule ko. So, yun lang, just wanna share to all of you. Kasi, alam nyo na napagtanto ko din dito sa Taiwan that kung may mga observations, I don't need to prepare much. Kung ano yung klase ko, kung ano yung PowerPoint ko nung Monday at saka Tuesday, kung ano yung pagdala ko sa klase ko, yun lang yung makikita niya. I don't need to pretend. I don't need to mock the observation. Kasi ang dami kong na-observe na parang before the observation, nagre-rehearse sila, nagpa-practice, ganun. Para pag nandun yung mga observers, talagang mapapawaw doon sa kanilang performance. Ako talaga, no, I don't like that. Pwede nga unannounce Kung hindi mo sasabihin sa akin, sige, go, pasok ka. Kasi alam nyo, everyday kasi dito sa Taiwan, ginagalingan mo talaga kasi may partner ka na teacher, na local. And alam mo, kapag hindi mo ginawa yung trabaho mo, pwedeng yan. Tsumeka yan doon. Kaya talagang gagawin mo yung trabaho mo talaga 100%. Yan. Everyday yan. At saka yung PowerPoint ko, properly evaluated yan ng mga kasamahan ko kasi may group chat kami sa line na nakikita nila bago ko gamitin yung PowerPoint. Ganon siya mga te. Kaya sabi ko, wala na akong pakialam kung sino yung papasok sa klase ko. Every day, anytime, I don't care. Pumasok kayo if you want. 'Di ba? Kasi iba yung pakiramdam na everyday mo namang ginagawa ng maayos yung trabaho mo kasi may nakatingin naman sa iyo, may kasama ka, may local ka na nakiki-collaborate sa iyo everyday. So, ganun siguro yung advantage na nakikita ko kapag ginagawa mo everyday yung pinaka the best mo talaga, mawawala yung fear of people na mag-observe sa iyo sa klase mo. Kasi sa akin, if I'm going to define, class observation nga siya, no? It is a point in your teaching career na may titingin sa'yo para mas lalo pang ma-sharpen or ma-develop yung skill mo in teaching. So, kung meron kang mga lapses doon, I think it's okay. It's part of learning and I'm still young as a teacher. Hindi pa ako ganun katanda para maging perfect sa profession na ito. Okay, so again, I have my observation this morning and I don't care. Kidding. No, I care about it, but wala na yung fear na ganun talaga katindi para sa isang classroom observation. Yeah. Break a leg. Bye-bye.